Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Itaas ang ngalan ng ating Panginoon Diyos na hari ng mga hari. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Come all you weary, come all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Come all you sinners, come find His mercy, come to the table, He will satisfy. Taste of His goodness, find what you're looking for. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Bring all your failures, bring your addictions, come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms. See His open arms. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, for the wonders of His love. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, for the wonders of His love. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Bring all your failures, bring your addictions, come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting. God so loved the world. And today, we will present Eli sa yung pag-uusapan natin, yung buhay ni Eli, na isang example na huwag tutularan. Isang example na huwag gagayahin as far as raising a family is concerned. Ulitin ko po, Anto, warning. Huwag gagayahin. Huwag gagayahin.
Si Eli ay isang halimbawa nung tinatawag na passive parenting. Passive parenting. Pag sinabing passive siya as a parent, walang tutol. Sunod-sunuran. Siya yung sumusunod dun sa mga anak niya. So Eli is an example of passive parenting and huwag gagayahin. So pag-usapan natin, ano ba yung passive parenting? 3 bagay po. Una, passive parenting is lack of positive influence. Passive parenting is lack of positive influence. Lagi po nating sinasabi, if you want your children to be good, gusto mong yung mga anak mo ay maging mga mabuting anak, dapat yung mga magulang, meron silang positive influence dun sa mga anak nila. Dapat meron tayong positive influence sa mga anak natin, which apparently, wala kay Eli. Wala kay Eli. Tingnan natin, anong sabi nung chapter 2, verse 12, nung 1 Samuel. Nilagay ko po dyan yung iba't ibang mga versions, papaano siya binanggit. Sa New International Version, sabi, Eli's sons were wicked men. Wicked. Yun yung description. Yung mga anak ni Eli, mga wicked. Ano sa Tagalog yung wicked? Mga masasamang tao. Yung mga anak ni Eli, masama. They had no regard for the Lord. Sa King James Version, sabi, now the sons of Eli were sons of Belial. Sons of Belial. Yung mga anak daw ni Eli, parang mga anak ni Belial. Yung Hebrew word po dyan na Belial, ang ibig sabihin po nun, worthless, walang kwenta. Masama and ungodly. Yun yung pong ibig sabihin nung, merong Hebrew word na Belial. At yun pong sons of Belial, isa po siyang idiomatic expression. Expression po nung Old Testament times na dinedescribe yung pagiging masama. The sons of Eli were sons of Belial. They knew not the Lord. Sa ESV, kung English Standard Version yung Bible niya, sabi, the sons of Eli were worthless men. Yung mga anak ni Eli, mga walang kwentang tao. Yung pag sinabing worthless. Ang sakit na marinig. Alimbawa ako, marinig ko bilang tatay, tapos may magsabi, yung mga anak ni pastor, mga walang kwentang tao. Masakit yan, worthless men. They knew not the Lord. And then sa New American Standard sabi, now the sons of Eli were useless men. Grabe yung mga words na ginamit sa pagde-describe doon sa mga anak ni Eli. Wicked, sons of Belial, worthless, useless. Sino ba si Eli? Sino ba si Eli? At that time, si Eli yung high priest. As far as Israel is concerned, sa kanilang relihiyon, si Eli yung pinakamataas. Siya yung pinaka-high priest nila. And then yung mga anak niya, ganito. Wicked, sons of Belial, worthless, useless. Now, tingnan natin yung second part ng verse. Lahat sila may sinasabi. Sabi, they had no regard for the Lord. They knew not the Lord. They did not know the Lord. They did not know the Lord. Yun ang sinasabi. Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila kilala ang Panginoon. Imagine, tatay nila high priest. Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila kilala yung Panginoon. Yun yung sinasabi natin na kung gusto nating magkaroon ng mga mabubuting anak, dapat meron tayong positive influence sa mga anak natin. For Eli, who was the high priest, and then wala siyang positive influence, hindi niya na-impluensyahan yung mga anak niya, at least sa pagiging pari man lang, sa pagiging lingkod ng Diyos, anong klaseng tatay naman siya? Baka sabihin niya, pastor, siguro busy siya sa kanyang gawain. Busy siya dun sa kanyang pagiging priest. Busy siya sa pagmiminister sa mga tao. Alam po ninyo, admittedly, marami po akong mga kabaro. Marami po akong mga kasamang mga pastor na ganun din po yung nagiging kalagayan. Sabi nila, masyadong busy sa ministry, kaya napapabayaan yung pamilya, napapabayaan yung mga anak. At ito po yung nasasabi ko dun po sa kanila.
ang requirement ng pagiging lingkod ng Diyos, dapat you could manage your family well. Requirement yon sa paglilingkod sa Diyos. Kaya mong pangunahan ng mabuti ang iyong pamilya. At lahi kong sinasabi, natutunan natin to kay Pastor Willie, sabi ni Pastor Willie, pastor ka, pastor tayo. Pero tandaan natin, bago tayo naging pastor ng church, pastor tayo ng pamilya natin. Hindi po pwedeng naiiwan o napapabayaan ang pamilya. Hindi pwedeng wala tayong positive influence sa ating pamilya o sa ating mga anak. Now, yung sinasabi doon, they did not know the Lord. Hindi nila kilala ang Diyos. Alam po niyo itong phrase na ito, ginamit na ito bago pa nabuhay si Eli. For example, in Exodus chapter 5 verse 2, sa Exodus, time pa ito ni Moses. Time ni Moses. Nakipag-usap sa Pharaoh. Sabi niya sa Pharaoh, payagan mo kami, utos ng Panginoon na ang buong Israel ay lalabas ng Egypt para mag-worship sa Kanya. Ito ang sabi ng Pharaoh. Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey Him and let Israel go?" Sino yung Panginoon na yan para sundin ko? And then sabi niya, "I do not know the Lord." Hindi ko kilala yan. "And I will not let Israel go." Tandaan po natin. Dito pa lang sinasabi ni Pharaoh, sino ba yung Panginoon na yan para sundin ko? Hindi ko siya kilala. Therefore, hindi ko siya susundin. Ganun po. Pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo siya susundin. Mga kapatid, ito rin ang gusto kong sabihin ngayon. Kung hindi ka sumusunod sa Lord, ang ibig sabihin lang nun, hindi mo siya kilala. Kahit na sinasabi mong Christian ako, kahit attend ka ng attend sa church, if you do not follow the Lord, yun yung sabi ng Pharaoh, sino ba yung Diyos na yan para sundin ko? Hindi ko siya kilala, therefore hindi ko siya susundin. The sons of Eli, they do not know the Lord. Yun yung description na paulit-ulit doon. Hindi nila kilala yung Diyos. Kaya hindi nila sinusunod. And in Judges chapter 2 verses 10 to 11, ito sabi, after that whole generation had been gathered together to their fathers, yung generation nila Joshua. Nung namatay na daw yung generation na yon, merong another generation na lumabas, yung mga anak-anak nila. Yung mga anak nila. At yung description sabi, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Itong mga anak nila, hindi nila kilala yung Diyos nila. At hindi nila alam kung ano yung ginawa ng Diyos sa Israel. Ano bang ginawa ng Diyos sa Israel? Yung pinalaya sila mula sa pagkakaalipin sa Egypt, yung pagtawid nila doon sa Red Sea, yung paglalakbay nila doon sa wilderness, na pinakain sila ng Diyos for 40 years. Every day, merong provision yung Lord na mana na dumadating, pinupulot nila at kinakain nila. Every day, nagpo-provide ang Diyos ng inumin nilang tubig doon sa wilderness. Sabi, itong generation na to, hindi nila kilala yung Diyos at hindi nila alam kung ano yung ginawa ng Diyos. Therefore, dahil hindi nila kilala yung Diyos, sabi, then the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Ganun po talaga, pag hindi mo kilala ang Diyos, una, hindi mo siya susundin. Pangalawa, gagawa ka ng mga bagay na masama. Gagawa ka ng mga bagay na hindi gusto ng Diyos kasi hindi mo siya kilala. Now, si Eli, the high priest, meron siyang mga anak. Wala siyang positive influence sa mga anak niya kasi yung mga anak niya hindi kilala ang Diyos. That's why they are wicked. They were useless. They were worthless. If we want our children to be good, we must have positive influence in their lives. Passive parenting is lacking positive influence in the lives of our children. Pag wala tayong mabuting impluensya sa kanila. Ngayon, ano ba yung dapat nilang gawin para magkaroon ng positive influence? Itinuro din naman sa kanila yan eh. Imagine natin si Eli, high priest. Ang lahi ng mga high priest,
Kasama yan dun sa lahi ni Levi, mga Levites. Sons of Aaron, tawag sa kanila. Walang ano yan, wala silang inheritance. Wala silang bahay, wala silang sariling lupa, wala silang mga bukid. So nandun lang sila sa paligid ng temple, doon sila nagsiserve. Imagine, tumira na sila doon sa paligid ng synagogue. Tumira na sila doon sa paligid ng tabernacle. Nakatira na sila halos doon sa templo. Anak sila ng priest. Pero hindi nila kilala si Lord. Alam po niyo, the same thing is happening nowadays. Makinig po kayo. Parents, pati mga bata. Maraming bata lumaki na sa simbahan. Lumaki na sa simbahan. Umattend ng Sunday school. Umattend ng VBS. Anak ng mga members ng church. Anak ng mga leaders ng church. Pero pagkang lumalaki na, makikita natin, mapapatanong ka, nakilala ba nila si Lord? Tanungin natin yung mga magulang. Tanungin natin yung mga parents. Pinakilala mo ba si Lord sa mga anak mo? Pinakilala mo? O ipinaubaya mo lang sa teacher yung pag-share ng gospel? Pero sa bahay, sa loob ng pamilya, hindi nyo pinag-uusapan tungkol sa Panginoon. Tungkol sa pananampalataya natin. O pinaubaya lang sa teacher. O di ngayon, tanungin natin yung mga teachers. Teachers, sinare mo ba yung gospel doon sa mga bata? O nagkwento ka lang ng Bible stories? Nagturo ka lang ng kanta? Nagturo ka lang ng sayaw? Gumawa lang kayo ng mga artworks? Sinare mo ba yung gospel sa mga bata? Sasabihin ng magulang, ang akala ko yung mga teacher magtuturo. Sasabihin ng mga teachers, hindi ba dapat yung mga magulang ang nagtuturo noon? Sinong may pagkukulang? We are being passive. We are being passive. Ano bang dapat gawin para magkaroon ng positive influence sa buhay ng mga bata, sa buhay ng mga tao? Tinuro na ng Lord yun sa Israel. Sabi ng Deuteronomy chapter 6. Ito, Deuteronomy 6, sabi niya sa mga Israelites, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Dito muna tayo. Sabi ng Diyos, eto mga mamamayan ng Israel, mahalin niyo ang Diyos. Mahalin niyo ang Diyos. Mahalin niyo ang Diyos ng buong puso. Mahalin niyo ang Diyos ng buong kaluluwa. Mahalin niyo ang Diyos ng buong lakas. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, sabi niya, lahat ng ginagawa ninyo, dapat nagpapakita yan ng pagmamahal ninyo sa Diyos. Kung mahal niyo si Lord, gagawa ba kayo ng mga bagay na ayaw niya? Gagawa ba kayo ng mga bagay na hindi niya gusto? Gagawa kayo ng mga bagay na nakakagalit sa Kanya? Hindi. Kaya sabi niya, mahalin niyo si Lord. Tapos sabi pa, itong utos ko na ito sa inyo, dapat nakatanim sa puso niyo yan. Nakatatak na sa puso niyo yan. Na mahal niyo talaga ako. At yung ginagawa niyo, dapat expression ng pagmamahal niyo sa akin. Now, meron pang kasunod. Bukod sa pagmamahal. Yung next part, sabi, yung pagmamahal niyo sa Lord, sabi niya, impress them on your children. Ipakita ninyo sa mga anak ninyo na mahal niyo ako. At meron akong preacher narinig, sabi niya, ganito yan. Dapat yung mga anak ninyo nai-impress sa inyo sa pagmamahal niyo sa Lord. Yung tipong sinasabi ng anak niyo, wow, yung tatay ko mahal na mahal niya si Lord. Wow, yung nanay ko mahal niya si Lord. Impressed ako. Kaya sabi, impress them on your children. Ngayon, kung tatanungin kaya natin yung mga anak natin, yung tatay mo ba, mahal niya ba si Lord? Yung nanay mo ba, mahal niya ba si Lord? Ano kaya isasagot nila? 6, 7. Hindi sure. Hindi sure. Diba na, ibig sabihin 6, 7, di ba? 6, 7. Sakto lang. Medyo. Pero sabi, dapat mahal nyo si Lord. At dapat nakikita nila yan. At dapat nai-impress sila doon sa pagmamahal natin sa Lord. So dapat, yung pagmamahal natin sa Lord, sabi niya,
talk about them, ikinukwento nyo yan sa kanila habang naglalakad kayo, namamasyal kayo, when you walk along the road, habang nakahiga kayo, nagkukwentuhan kayo, meron kayong mga symbols niyan sa kamay nyo, sa ulo nyo, nakasulat yan sa mga door frames ninyo, na nagpapakita na mahal ninyo sa Lord. Mahal ninyo si Lord. Dapat nakikita nila yan. Yun yung pagkakaroon ng positive influence sa buhay ng ating mga anak. Let us love the Lord our God. At kinakailangang makita nila, maituro natin sa kanila na mahalin din nila si Lord. At ito, lagi nating sinasabi, hindi mo pwedeng ituro yung wala ka. Hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka. Paano mong sasabihin sa mga anak mo na mahalin niyo si Lord kung nakikita nila ikaw hindi mo mahal si Lord? Kaya sabi, love the Lord your God with all your heart, all your mind, with all your strength. And then impress them. Ipakita mo sa mga anak mo na mahal mo nga si Lord. Impress them on your children. Apparently, Eli failed. Hindi nagawa ni Eli yun. Hindi niya naipakita yun sa mga anak niya. Ang natutunan lang ng mga anak niya, papaano maging priest. Kasi nung time nila, nung panahon nila, ang priest, ang pagiging pare, ang paglilingkod sa temple, nasa lahi, nasa pamilya. So, in-appoint ng Diyos, o lahat ng lahi ni Levi, lahat ng Levites, o kayo yung magsiserve. So, dahil Levites sila, ang natutunan nila, papaano mag-serve dahil Levites sila. Pero hindi nila nakita yung pagmamahal sa Lord. Nakita lang nila yung ministry. Ginagawa nila yung ministry. Ayun nga ang nakakakaba minsan eh. Baka merong mga taong gumagawa sa ministry na walang love kay Lord eh. Kasi ang natutunan lang yung ministry. Natutunan lang kung ano yung ginagawa. Pero dapat sabi, ang unang makikita yung love sa Lord, and then i-impression, makikita ng mga anak, matututunan nila. And then they will serve the Lord. So passive parenting is lacking. No? Lacking is a lack of positive influence sa buhay ng mga bata. So dapat meron tayong positive influence sa buhay ng mga anak natin. Pangalawa, pag-usapan natin about passive parenting. Passive parenting, according dun sa ating nabasang kwento, passive parenting is failure to discipline. Failure to discipline. Alam po niyo, pag-usapang disiplina, lahat naman nagkakaisa, mahalaga yung disiplina. Lahat naman gusto mayroong disiplina eh. Pero pagkang usapang pagtuturo sa disiplina, pag-usapang pagsunod sa disiplina, diyan tayo nagkakasubukan at diyan tayo nahihirapan. Sabi ng mula verse 22 hanggang 25, di nakita natin, masama yung mga anak ni Eli, ha? Dahil wala siyang positive influence. Sabi ng verse 22, now Eli, who was very old, matanda na si Eli, narinig niya, sabi, heard about everything his sons were doing to all Israel. Ano yung ginagawa ng mga anak ni Eli? Pagka merong mag-o-offer, uutusan yung kanilang katulong, may daladalang malaking tinidor, may malaking tinidor, na may tatlong tusok, yung tinidor. Pagkatapos, tutusok siya dun sa lalagyan nung karne na ini-offer. Lahat ng makuha nun, kanya. Lahat ng makuha nun, kanya. At pagkatapos, namili pa. Kasi yung karne na ini-offer, inilalaga yun eh. Nilalaga. Niluluto hanggang masunog yun, yung pagkakalaga na ano. Sabi, hindi, gusto namin kuhanin hilaw kasi mag-iihaw kami. Ayaw nang nilaga, gusto inihaw. Alam po niyo ganito eh. Narinig ni Eli na yun yung ginagawa ng mga anak niya dun sa mga nag-o-offer. Tapos sabi pa, kung ayaw niyong ibigay, kukunin namin ang sapilitan. Puwersahan pa. Tapos hindi lang yun yung kasalanan ng mga anak ni Eli, sabi, and how they slept with the women who served at the entrance to the tent of meeting. Uy, merong sexual sin. So he said to them, kinausap naman ni Eli yung mga anak niya. Sabi niya, why do you do such things? Ini-imagine ko, ano kayang tono ni Eli nung kinausap niya yung mga anak niya? Mga anak,
Ba't nyo namang ginagawa yan? Why do you do such things? Nabalitaan ko, ito daw yung ginagawa ninyo. Ganon kaya yung tono? Ito, no? No, my sons. No, my son, my son. It is not a good report. Hindi maganda yung nababalitaan ko. At ito'y kumakalat. It's spreading among the Lord's people. No, my sons. Sabi niya, if a man sins against another man, pagka nagkasala ang tao laban sa isang tao, merong Diyos na magme-mediate. Pero kung ang kasalanan mo ay against God, sino yung magme-mediate? Ano ba yung kasalanan ng mga anak ni Eli? Una, yun nga, kumukuha sila dun sa offering. Alam po ninyo, dahil nga yung mga Levites, yung mga priest, wala silang parte, wala silang kabuhayan. Talagang yung kabuhayan nila ay doon lang nakasalalay sa ini-offer ng mga tao doon sa tabernacle. So, kumukuha sila doon ng pagkain lang. Pero merong rules. Merong rules sa pagkuha. Ito, habi nga. Pagka may offering, ang fats, yung taba, yung liver, yung kidney, yung mga laman loob, sa Lord yun. Hindi dapat kinukuha yon. Bawal kunin. Sabi ko, napaka-wise the Lord, Kasi alam niya, yung fats at yung laman loob, ang sama ng epekto sa katawan natin yun eh. Diba? Yung fats, di ba yun yung binabawal ng doktor? Wag yung fats, wag yung laman loob, tataas uric acid mo, mamaya may bopis ata. May taba ata na Pero tinan nyo sa rules ng Diyos, pagka mag-o-offer, yung fats, walang pwedeng gumalaw ng fats sa Lord yan. Susunugin yan lahat para sa Lord yung fats. Tapos yung laman loob, sa Lord yan lahat. Ang pwede lang kunin ng priest, may rules eh. Ang pwede lang kunin ng priest, para sa kanila, para yung parte nila, yung share nila, yung kakain nila. Una, the breast part o yung ribs. Yan yung para sa priest. At very specific, the right thigh, yung kanang pata. Ayon sa priesthood law. So, pagka mayroong nag-offer, ang kukunin ninyo na part ninyo, yung breast part, yung ribs, at yung right thigh. All the rest, offering yan. Offering yan. Huwag niyong gagalawin. Eto ngayon, yung mga anak ni Eli, kukuha yung tinidor na may 3 tusok, itutuhog yun doon. Lahat ng makuha, kanya. Kahit anong parte yan, di ba? Kahit anong parte yan, kanya. So, anong kasalanan doon? May paglabag sa gusto ng Diyos? Pagkuha nung hindi dapat kanya, yung para sa Lord, kinukuha niya pa? Yung kung anong magustuhan niya, gagawin niya kasi yun yung gusto niya? By the way, yun yung description ng time nila eh. In 1 Samuel and then in the book of Judges and even in 1 Samuel, sabi, during those time, Israel had no king. At ginagawa nila kung anong maibigan nila. Ganon sila. So gusto nilang kuhanin nila. So meron dong greed, pagkagusto, nung hindi sila masatisfy, hindi makontento dun sa part nung para sa kanila, kaya kinukuha nila kahit para sa Lord na. Merong greed, merong sabihin nating gluttony. Sobra-sobrang kain, mamaya may makikita tayo dyan. And second, merong sexual sins na nangyayari. Merong sexual sin. Kasi sabi, they are sleeping or they are having sexual relationship dun sa mga babae na nandun din sa temple. So anong ginawa ni Eli? Pinagsabihan niya naman. Yun yung pwedeng sabihin, Pastor, pinagsabihan naman. Kaya lang, hindi nakinig eh. Ano ko ba yun? Kasalanan ko pa ba yun? Kasi pinagsabihan ko pero hindi sila nakinig. Ang tanong, bakit kaya hindi nakinig? Ba't hindi nakinig? Meron tayong clue. Halimbawa, sa verse 29 ng 1 Samuel, ito mabasa natin in verse 1 Samuel 2:29. Merong prophet na nag-rebuke kay Eli. Ito sabi ng prophet, "Why do you scorn my sacrifice and offering that I
prescribed for my dwelling. Ba't nilalapastangan nyo yung offering na para sa akin? Why do you honor your sons more than me by fattening yourselves on the choice parts of every offering made by my Israel? Kung tatagalogin natin, ano sabi niyan? Bakit nagpapataba kayo doon sa mga parte na para sa akin? Nagpapataba kayo. So na-imagine nyo siguro, baka nga nagtabaan na itong si Eli at yung mga anak niya. Kasi yun yung words na ginamit by fattening yourselves. Doon sa pagkuha nyo ng mga pagkain. And then merong kumpirmasyon. Nung namatay si Eli in 1 Samuel 4:18, ito sabi, when he mentioned the ark of God, 1 Samuel 4:18, when he mentioned the ark of God, Eli fell backward off his chair by the side of the gate. His neck was broken and he died, for he was an old man and heavy. Mataba nga siya. Yung sabi sa kanya, ba't kasi nagpapataba kayo dun sa mga parte na hindi dapat sa inyo? Anong ibig sabihin nun? Nakikikain din siya. Alam niya, pag nakita niya yung taba ng karne, uy, hindi pwede sa akin to, hindi tama ito. Di ba dapat sa Lord ito? Dapat sa atin yung pata lang, the right thigh, at yung ribs lang. Nakita niya, kumakain din siya. Now, pagkang ikaw ay kasama dun sa krimen, pwede mo ba sitahin? Pagkasama ka. Now you know why hindi niya nasisita. Ba't hindi niya mapagsabihan? Nakikikain din siya Nakikibahagi siya O alam niyo, bakit hindi ma-solve yung flood control? Sinong sisita? Kung may maleta ding natanggap. Pagkang kasali ka, pagkang kasama ka, hindi mo pwedeng sansalain. Yun yung sabi nung nag-rebuke sa kanya You are fattening yourselves. Nagpapataba kayo dyan sa mga parte na yan. Pagkatapos namatay siya, sobrang taba niya na. Kasi kasama siya, nakikinabang siya doon sa ginagawa ng mga anak niya. Paano mong sisitahin? Paano mo sisitahin yung anak mong korap kung ikaw ay naaambunan? Kung ikaw ay nakikinabang? Paano mo siyang sasawayin doon sa hindi magandang trabaho niya pagka siya'y nagbibigay sa'yo? Yun yung nangyari kay Eli. Kaya hindi niya madisiplina Hindi niya madisiplina. Kaya sabi dun sa 1 Samuel 2, in verse 25, sabi dun, pagkatapos niyang pagsabihan, his sons, however, did not listen to their father's rebuke. Hindi nila pinakinggan. Bakit? Nakikinabang din siya Siguro sabihin ng mga anak katatay naman, pagsasabihan mo kami, sarap na sarap ka nga kumain sa kinukuha namin Kaya hindi sila nakinig. Mahirap magdisiplina kapag tayo kasali rin. Halimbawa, mayroong tatay, sasabihin sa anak niya, anak, ikaw, wag ka magbibiso. Makita ako magbiso ka, nako. Pero may bisyo yung tatay. Paano pagsasabihan? Diba? Mahirap Yun ang napakahirap magdisiplina. Pagkang ikaw ay ganon din. Pinagsabihan niya naman, pastor, hindi nakinig. Tumigil na siya doon. Meron pa siyang mga pwedeng gawin bilang ama at bilang high priest. Ano yung mga pwede niyang gawin? Una, pwede niyang tanggalin sa pagiging high priest. Removal from high priest. Marami nang pwedeng pumalit kasi ang priest, nasa lahi nila. Ang dami niyang pinsan, ang dami mga Levites. Pwedeng may pumalit, pero hindi niya tinanggal. Diba, para kung seryoso siya, na gusto niyang ayusin, gusto niyang maging matino, gusto niyang gumanda yung sistema dun sa sacrifice at matigil yung nangyayaring sexual sins na yon, di dapat tinanggal niya sa serbisyo. As high priest, may authority si Eli dun sa tabernacle. He could have removed his sons from priestly duties. Dahil yung gawain nila, yung ugali nila, yung practice nila, ay nagdi-disqualify sa kanila dahil sila ay nagsiserve as spiritual leaders. Disqualified sila dapat pero hindi niya tinanggal. O sige, pwede. Sige, sabihin natin, huwag niyang tanggalin. Di sana sinuspindi niya man lang.
Suspension until genuine repentance was evident. Yung maipakita niya, anak, mali yan, hindi tama yan, so suspended ka, hindi mo pwedeng gawin yan. At pagkang nagbago ka na, pwede kang bumalik. Pwede niya suspendihin sana. Dapat sinabi niya sa mga anak niya, anak, pagsisihan ninyo yan. Call for repentance. Dapat ni-require, i-confess mo yung mga kasalanan mo na yan. And then yung mga kinuha ninyo, balik nyo. Magkatay tayo ng mga alaga dyan. Ibalik natin sa Lord yan kinuha natin Yung repentance and restitution, hindi niya ginawa yon. At eto pa, dapat in-involve niya yung other leaders, yung community elders. Dahil ang apektado yung buong Israel. Ang apektado yung buong tabernacle service nila. Dapat in-involve niya yung ibang mga leaders doon para hindi yung isa lang na kitang-kita yung bias doon sa kanyang ginawa. Wala, sinabihan niya lang, pagkatapos nung walang nangyari, di wala na. Dapat in-involve niya yon, and that matter could have been brought before the other leaders of the community for judgment according to the law of God. And finally, dapat in-enforce niya yung penalties prescribed by the law. Meron kasing ibinigay sa kanila doon sa law ni Moses, merong sinabi doon na pagkang itong kasalanan, ito dapat parusa doon. Ito matindi. Kaya siguro hindi niya ma-implement. Si Phinehas, dalawa yung anak niya Hophni and Phinehas. Makikita natin sa chapter 4, si Phinehas may asawa at merong anak. Yung kanyang sexual sin na sinabi doon sa chapter 2 is a sin of adultery. At ang parusa sa sin of adultery is death penalty. Tatandaan niyo yung time ni Jesus. Merong nagdala sa kanila, sabi, teacher, etong babaeng to nahuli sa adultery. And then, nagre-ready na sila kasi ang penalty doon, babatuhin hanggang mamatay. Malinaw yung law. Malinaw na pagkang may kasalanan, merong dapat parusa, hindi in-implement ni Eli. Wala siyang ginawa. Sinabihan niya lang, pagkatapos niyang sabihan, that's it. Sabi niya, hindi sumunod Hindi nakinig Parents, look at our children. Meron ba silang ginagawa na hindi tama sa harap ng Diyos? Pinagsasabihan ba natin sila? Hindi nakinig Ano pang pwede natin gawin? Huwag tayong tumigil dun sa hindi nakinig. The real failure of Eli, hindi yung hindi niya kinausap yung mga anak niya, hindi yung hindi niya na-rebuke verbally. Ang problem niya, he failed to act decisively. Meron siyang pwedeng gawin para matigil yung hindi magandang ginagawa ng mga anak niya. Many parents and even leaders today are making the same mistake. They acknowledge sin, but do nothing to correct them. They warn, but they don't discipline. Bakit? Because they prioritize their relationship over righteousness. Anak ko yan Alangan namang, nung kay Eli nga dapat death penalty yun si Phinehas Kaya lang anak ko yun As compared to God, our Father, who sent His only begotten Son to die for our sins. Tandaan mo natin, yung biblical discipline, hindi po yan cruelty. Minsan inis natin, sobra naman yan. Actually, that is an act of love para ma-restore, para mabago, para maayos. Ang makikita natin dito sa kwento ng buhay ni Eli, yung mga unchecked sin, hindi napapansin, hindi pinapansin na kasalanan, and it eventually brings judgment not only to the offender, but also to those who refuses to address them. Ang nadjudge, ang mapaparusahan, hindi lang yung gumawa ng kasalanan, kundi pati yung mga walang ginagawa dun sa kasalanan na yon. Diba? Nung panahon ng eleksyon at hanggang ngayon, naririnig natin yung kasabihan na sinasabi ng mga politiko.
The only thing necessary for evil to prosper is for good men to do nothing. Pag walang ginagawa yung mabubuting tao, hinahayaan lang nila yung masama, then evil will prevail. Evil will prosper. And finally, passive parenting is dishonoring the Lord. Dishonoring the Lord. Sabi ng verse 29, "Why do you scorn my sacrifice and offering that I prescribe for my dwelling?" Bakit nilalapastangan mo? Why do you honor your sons more than me? Ba't mas pinahahalagahan mo yung anak mo kaysa sa akin? That is dishonoring God. Eli loved the approval of his sons. Gusto niya yung pagmamahal ng mga anak niya. And he chose it over obedience to God. Mas pinili niya yon kaysa maging masunurin sa Diyos. That is the heart of passive parenting. Placing family comfort above divine holiness. Sometimes, parents protect their children from consequences instead of leading them to repentance. Kung meron tayong pinakamahalagang magagawa, that is to lead them to repentance. Akayin natin, gabayan natin, kumbinsihin natin, yayain natin, ituro natin sa kanila, you must repent. But when sin is tolerated in the home, God is dishonored. Ito yung sinasabi ng Lord, you honor your sons more than me. That is dishonoring God. Sa loob pa lang ng pamilya, alam nyo dapat, sa loob ng pamilya is the place na matututunan ng mga anak, matututunan ng mga bata, yung kaseryosohan ng kasalanan, the seriousness of sin. Dapat doon nakikita ng mga anak yung holiness ng God. Dapat doon nabibigyang pansin yung meaning ng repentance. Kaya alam nyo, in the New Testament, mula kay John the Baptist, hanggang kay Jesus, hanggang kay Peter, kay Paul, at lahat ng mga disciples, ang preaching nila always start with, repent. Magsisi kayo. Pagsisihan niyo yung mga kasalanan na yan. Because yung mga tao, hindi nila kilala yung Diyos. At pag hindi nila kilala yung Diyos, gumagawa sila ng Diyos according dun sa preference nila. Ano yung Diyos na according sa preference natin? Yung Diyos, natatanggapin ako kahit wala akong pagsisising ginagawa sa kasalanan ko. And that is wrong. Hindi ka tatanggapin ng Diyos nang hindi ka nagsisisi sa kasalanan mo. Kaya si Jesus mismo ang sabi niya, repent, magsisi ka. Because without repentance, there will be no forgiveness of sins. Hindi ka pwedeng patawarin, hindi ka nagsisisi. Hanggat hindi natin kinukumbinsi na pagsisihan, baguhin yung mga hindi tama, walang pagtanggap ng Diyos. At sabi ng John 3:36, the wrath of God remains on Him. Pero ang gusto nating picture yung Diyos, natatanggapin niya ako for whoever, for what I am. Ganito ako makasalanan. Therefore, lapit ako sa Diyos. Tatanggapin ka ng Diyos, yes. Pero magsisi ka. Pagsisihan mo yung kasalanan. Huwag nating i-shield. Ang kailangan is repentance. Parents cannot save their children's souls. Hindi natin kayang iligtas yung kaluluwa na. But we are commanded to shepherd them faithfully. Alam po ninyo yung kwento, itong kasalanan to ni Eli, naging generational tragedy. Ano nangyari? Natanggal sila sa pagiging priest. Buong pamilya nila natanggal doon. His household collapsed. The priesthood was removed from his family. All because a father would not lead, would not rebuke, would not discipline his children. Eli was a weak priest. He was a weak priest. But you know, meron namang good news. The good news is, where Eli failed,
Jesus succeeds. Kung saan nabigo si Eli, doon naman nagtagumpay ang ating Panginoong Jesus. Eli was a weak priest na nagtotolerate ng kasalanan. Jesus is the perfect high priest who confronts sins and saves sinners. Hindi nagawa ni Eli yun. Si Jesus kinoconfront niya yung kasalanan. Pagkatapos niya i-confront yung kasalanan, pag nagsisi, pinapatawad niya. At pagkatapos patawarin, nare-restore sila. Si Eli, ini-ignore niya. Si Jesus, tinatawag niya yung mga tao for repentance. And through the cross, dun sa kamatayan ni Kristo dun sa krus, hindi lang niya pinatawad yung kasalanan ng taong nagkasala, natatransform pa siya. At nagiging mabuting influence sa kanyang pamilya. In closing po, yung pong problema ni Eli, and I am sure, a lot of us could relate. Lalo pag malalaki na yung mga anak natin, ang hirap ng pagsabihan. The problems that Eli handled badly with his grown sons. Ang hirap na eh. Kaya mali-mali na yung naging desisyon ni Eli. Ang hirap na. He handled it badly with his grown sons. Pero tingnan po ninyo, resulta po yun nung failure niya to deal with them correctly nung bata pa. Maliliit pa lang, hindi niya na na-handle yun. Hindi naman yan biglang titigas ang ulo pagtanda eh. Hindi. Hindi yan magiging pasaway pagtanda. Hindi. Mula pagkabata yan. Nasanay na silang ganon. Walang influence, walang positive influence si Eli sa kanila. Hindi niya naturuan, hindi niya naipakilala yung Diyos sa kanila. Hindi niya nasabi, ito yung dapat, ito yung hindi dapat. Yun yung bunga, nung mula pagkabata pa lang, hindi niya na naayos, hindi niya na naituro ng tama. Kaya pagdating ng malalaki na, mas lalo nang mahirap. Mas lalo nang mahirap. Ano yung sa nagkamali si Eli? Ano naging problema niya? Una, he failed to instruct his sons in the ways of the Lord, especially in the ways of the priest. Nabigo siya doon, naturuan yung mga anak niya. Ito ang gusto ng Lord at ito yung tamang pagiging priest. Eli seems blind, nagbulag-bulagan siya doon sa mga kasalanan na ginagawa ng mga anak niya. Pwedeng sabihin niyo, pinagpipray ko na lang. Pero meron kang dapat gawin. Merong practical actions tayong ginagawa. Hindi tayo dapat magbubulag-bulagan sa mga kasalanan yan. Eli responded, too late and too little. Late na, kung kailan malala na, kung kailan nakapag-desisyon na yung Diyos, parurusahan ko yan. Di ba sabi ng verse 25, hindi siya pinakinggan dahil desidido na yung Diyos, parurusahan ko sila. Sobra na yung ginagawa nila. He responded too late and too little to correct the sins of his sons. And Eli honored his sons more highly than his God. Mas pinili niyang sundin yung anak niya kaysa sundin ang Diyos niya. So, anong relevance nitong message nito sa atin ngayon? Paano natin ito i-apply ngayon sa buhay natin? Una, sa atin ang mga magulang at sa mga magiging magulang pa. Ito ang tandaan po natin. Una, walang apo ang Diyos. Yan ang bukang bibig ni Pastor Paul Mortis. Walang apo ang Diyos. Ako anak ng Diyos. Dahil sumampalataya ko kay Kristo at ayon sa salita niya, pupunta ako sa langit. Yung mga anak ko, hindi ko pwedeng bitbitin doon dahil anak ko sila. Kailangan maging anak din sila ng Diyos. Walang apo ng Diyos. Walang apo ang Diyos. Kailangan yung mga anak ko, ipagsisihan nila yung kasalanan nila, kilala nila si Kristo sa buhay nila, bilang kalampang ng tagapagtas, para maging anak din sila ng Diyos. Walang apo ang Diyos. Walang manugang ang Diyos. Walang manugang ang Diyos. Hindi porke yung asawa ko anak ng Diyos, ako manugang ng Diyos at tatanggapin niya ako sa langit dahil asawa ko yung anak niya. No? Walang manugang ng Diyos. Yung asawa ko kailangan maging anak din ng Diyos. Dapat magkaroon tayo ng personal relationship sa Diyos.
Paanong paraan? Magkaroon tayo ng positive influence. Pakilala natin yung Diyos sa kanila. Pangalawa, Proverbs 22:6. Anong sabi ng Proverbs 22:6? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Sanayin natin yung mga bata sa landas na dapat lang lakaran. Yung mga anak natin, ang responsibility nasa atin. Sanayin natin yung mga bata sa landas na dapat lang lakaran. Ituro natin ang Diyos sa kanila. Dalhin natin sila sa Sunday school. Pero wag natin iba-ibaya lahat doon sa teacher. Tayo rin, may papel tayo doon. Sanayin natin sila. Para sa kanilang paglaki, nasasanay sila dun sa landas na dapat lang lakaran, yung landas na yon na mayroong pagkilala sa Diyos, yung landas na yon na mayroong paggalang, may pagrespeto, may pagsunod, yung landas na yon na nagbibigay kaluguran sa Diyos. Train up a child dun sa landas na yan, para hanggang paglaki niya, hindi siya alis doon. When he's old, he will not depart from it. Ano pa? Huwag nating i-ignore yung mga kasalanang nakikita natin. Do not ignore sin. Do not be silent. Confront it at the very onset. The moment makita mo, the moment malaman mo, confront it. Confront it. Huwag i-ignore. Kasi pag in-ignore, nagiging natural na lang eh. Tanggap na eh. Tanggap na. So okay. So una, patago-tago pa yan eh. Pagka may kalokohan, pag may kasalanan, una, patago-tago lang yan. Kasi nahihiya. Pero pagkang nakita mo na at in-ignore mo, uy, okay lang. Lantad na, garapal na. Gagarapal na yan. Kasi in-ignore eh. Tahimik naman, wala naman sinabi. So okay lang, pwede, tanggap na. No, confront it at the very onset. And then discipline consistently. Kausapin, pagsabihan, at kung anong pwede pang gawin. Katulad ni Eli. Meron pa siyang pwedeng gawin, hindi niya ginawa eh. Kausapin, pagsabihan, at kung anong pwede pang gawin para maipakita, hindi tama yan, hindi nalulugod ang Diyos dyan, mali yan, nagalit ang Diyos, parurusahan tayo ng Diyos dyan. And of course, siyempre, dapat model tayo. Hindi tayo katulad ni Eli na nakikisama din doon. Ulitin ko, mahirap manaway, mahirap manita. Pagkasama tayo sa gawain na yan. Dapat, good role model tayo. Kaya dito sa church, anong gagawin? Anong ginagawa natin? Anong gagawin natin dito sa church? Patungkol dyan. Kaya nga nagdi-disciple tayo dito sa church. We focus on the main thing, and the main thing is making disciples. We make disciples. Maging mga followers tayo ni Jesus. At kung tayo mga followers ni Jesus, gagawin natin yung gusto ni Jesus, hindi natin gagawin yung hindi gusto ni Jesus. We are becoming disciples of our... Kaya po dito sa MCF, di ba, kaya nga pinopromote natin kanina pa yung e-groups natin. Join kayo sa e-groups. Sal tayo sa e-groups. No? We want all MCFers to be disciples, to be followers of the Lord Jesus Christ. Hindi lang mga professing Christians ha. Ito, paulit-ulit ko pong binabanggit ito. Ayoko po na yung mga taga-MCF nagsasabi, Christian ako. Bakit ka naging Christian? Kasi nag-pray ako nung sinner's prayer eh. Kasi nung nag-evangelize dito, lumapit ako sa harap. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Hindi lang basta professing Christians, kailangan followers talaga ni Jesus. Pag sinabing followers ni Jesus, nakikita sa buhay. Kasi kahit ilang prayer yung gawin mo, kahit ilang paglapit sa invitation yung gawin mo, kahit na ilang ulit yan, kung walang pagbabagong nangyayari, kung hindi naman nababago yung puso, walang patnubay ng banal na spirito, I don't believe in that. Sabihin niyo, judgmental masyado si pastor. Pero yun ang sabi ng Bible. Sabi ng Bible. Hindi ako sa pagiging gano'n lang yan. We want all MCFers to be disciples of Jesus, to be followers of Jesus. Kaya nga dun sa e-group, in-emphasize natin, being disciples first. Tayo muna maging disciples ni Jesus and then later we will be disciplers.
being disciples of Jesus, meron tayong growing relationship with the Lord Jesus, spending time in His words, spending time in prayer, in devotion, spending time in obeying God. At pagkatapos, kung tayo disciples ni Jesus, susunod tayo dun sa sinasabi ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Great Commission. Di ba meron tayong mga memory verse pagkang Sunday? Ito yung verse gusto ko i-memorize ng lahat ng taga-MCF. Ulitin ko, lahat ng taga-MCF dapat memorize ito. Matthew 28, 19 and 20. Therefore go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Kahit English or kahit Tagalog, gusto ko memorize ito ng lahat ng taga-MCFers. Lahat ng taga-MCF. Humayo kayo, gawin yung alagad kong lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Tandaan ninyo, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung memorize natin to at ina-apply natin and we are becoming disciples of Jesus Christ, then na-address na natin yung problema ni Eli. Hindi na tayo gagaya sa kanya. At dito sa MCF, we want the parents to be disciples of Jesus. We want the children to be disciples of Jesus. We want the whole family to be disciples of Jesus. And we want to disciple the whole family. Yan po yung uulit-ulitin natin, bibigyang diin natin, bibigyang pansin natin, lalong-lalo na tuwing Family Sunday. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless you all. Your showcase an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do, and once they know you, they will love and serve.